low voltage buzzer alarm, kaya hindi naman yan inaabot actually. So pagdating niyan sa 12.6, 12.7 ay sinashut off ko na. May mga oras na busy tayo, hindi natin nababantayan, kaya yan nasasagad siya hanggang 11.5, kaya nababawasan yung life cycle. At saka hindi naman lahat ng panahon meron tayong ideal weather condition, kaya syempre nasasagad na lulubat yung ating battery. Okay, good morning. Dito tayo ngayon sa solar setup natin. Kikita nyo dito meron tayong Dali BMS, yung kulay red. At sa ngayon, ang reading niya ay 13.2 volts. At meron tayong consumption dito na nasa 76 watts. So yan. At pag-uusapan natin ngayon itong tinatawag nating Dali BMS. Papasokin natin yung settings niya para mapatama sa according sa battery natin ginagamit. Itong ating Dali BMS ay may Bluetooth ready. Ito yung Bluetooth niya. Okay. So, kakonect yan sa battery natin dito sa BYD. At marami kasing tanong kung paano i-set up yung settings nito, paano i-modify. So, actually, yung pag-modify ng settings ay nasa sa inyo yan. Kayo ang masusunod sa pag-modify ng settings ng mga batteries nyo. According sa gusto nyo, saka sa mga experiences nyo. Sa akin lang naman ay isi-share ko sa inyo kung ano yung settings na nandito sa akin sa paggamit nitong Dali BMS. Itong BMS na to ay matagal na sa atin, taon na ito. At for the information of yung mga baguhan, ang BMS or Battery Management System ay siya yung nag-control ng charging at discharging sa ating mga batteries. Pino-control niya para hindi ma-overcharge yung mga batteries natin at para hindi rin ma-drain ng sobra. Kasi masama sa battery o overcharge, kahit nasabihin natin na ang mga LiFePO4 batteries natin o lithium ay pwedeng ma-discharge from 100 to 0%. However, may tinatawag tayong life cycle ng battery. So, karamihan, gusto natin siyempre tumagal yung battery natin. At kung maaari ay hindi natin maubos yung life cycle niya. Ano ba yung life cycle ng battery? For example, yung battery natin ay mayroong 4,000 life cycle. So, meron siyang 4,000 times bago siya maubos or maubos yung life cycle niya bago magkaroon ng mga tinatawag na problema sa battery. So, yan. Kaya, ang ginagawa ay hindi natin ginagastos yung life cycle ng battery at yung super discharge. Paano natin hindi magastos yung life cycle ng battery? So, dapat hindi natin siya i-overcharge at hindi natin siya isasagad sa lobat. Ngayon, titingnan natin ang settings ng ating battery dito, kung ano yung ginawa kong settings niya. So, pakita ko sa inyo. Okay, bago tayo pumasok sa settings niya, ay tingnan muna natin yung physical appearance nitong ating Dali. Tanggalin muna natin to para mapakita ko lang sa inyo. Okay. Balik natin yung takip para hindi magkadikitan. Ever. Kita ko lang sa inyo yung specs ng Dali natin. Okay. Yan. So, yan. Maano na siya. Marami ng alikabok dahil hindi na natin nalilinisan. Anyways, okay. Kung makikita nyo dyan, meron itong 12 volts at 100 amps na discharge current. Yan yung nakalagay dyan. And karamihan ay inchik na. Okay, hindi tayo marunong magbasa niyan. Anyway, basta 12 volts yan at 4S na may discharge current na 100 amps. Bibili pa tayo nito ng isa dahil meron tayong assemble na cylindrical cells. Ganito. Kaya siya yung gagamitin natin dyan. At dito sa loob ng ating blue carbon ay kinustomize ko din yan. Tinanggal ko yung naka-built-in na BMS niya dahil nagsisinok. Ito yung nakalagay na built-in BMS ng Blue Carbon. Kita ko lang sa inyo. Kung nakabili na kayo ng Blue Carbon na 200 AH, siguro alam nyo na ang performance ngayon. So yan, nilagyan ko nga nito.
Yan yung mga MOSFETs niya. Meron siyang sensor dito. At pag ginagamit ko ito noon, nagtataka ako bakit kahit kunting current surge lang ay nag-shutdown, nag-off yung ating inverter dahil namamatay yung battery niya. So, ang ginawa natin, pinalitan natin to ng Dali BMS na 100 amps. Kaya yun, maganda na yung performance niya. Pero ito, di ko rin naman tinapon dahil baka pwedeng bang magamit sa ibang battery na medyo lower lang yung capacity. So, nandito pa rin siya. Kaya yan yung built-in battery management system ng Blue Carbon na 200AH. Kaya may BMS yan sa loob. Kaya kung makikita nyo dito, meron din siyang ganyan na Bluetooth dongle at nakakonect yun dyan sa loob. So later, in the future, papakita ko sa inyo kung paano ko yung kinostomize. Kaya yan. So dito, pasok tayo dito sa sa settings niya para makita natin yung parameters. Okay? So dito, hanapin nyo lang yung Smart BMS app. So nandito siya. Click natin yan. By the way, pwede nyo itong i-download sa Play Store nyo para ma-install nyo sa inyong cellphone. So dito, local monitoring, pasok tayo dyan. Then dito, makikita nyo sa baba, meron dyang serial number. Actually, dalawa yan kasi yung para dun sa Blue Carbon ko. Pero inalis ko muna at para hindi tayo malito. So yan, sa taas makikita nyo, nandyan yung state of charge or SOC. At meron siyang voltage, 13.2 volts. Current niya ngayon is 1.2 amps dahil alas 4 na ng hapon. Wala nang araw kaya wala na siya nagcha-charge. At may power tayong 15.8 watts as of now. So yan, makulimlim na at maulan ngayon dito sa atin kaya yan, halos nawawala yung current niya. Anyways, dito sa baba makikita natin yung single cell, may parallel, may series. So dito papasokin natin yung parameters ng BMS. So click natin yan. Okay. So dito makikita natin yung mga information sa baba. Dito sa middle part, yung maximum voltage niya, minimum, average, voltage difference, cycles, and power kilowatt. Sa cycles, kung mapapansin nyo, meron na tayo dyang 496. So, yung life cycle ng battery ko ay nabawasan ko na ng 496. Kasi nga, as I have said, yung life cycle ng battery, pag ginagamit natin from 0 to 100% and 100% to 0, ay nababawasan yung life cycle ng ating mga batteries. Okay, so dito sa number of temperature, 1, 28 degrees Celsius. MOS temperature, wala. Battery strings. So dito meron tayong 4 na strings dahil naka 4 series tayo. At 12 volt system. Okay, so yan. Makikita natin dyan, i-off muna natin yung internet para hindi tayo maistorbo. Okay, so dyan makikita natin yung voltage ng every cell ng ating mga batteries. Sa atin ay meron tayong 3.32, 3.32, 3.32 sa third cell, and sa fourth cell ay 3.32. Balance siya. At wag na nating intindihin yung fourth digit. Okay, so yan, meron din tayo dyan battery serial number, yung version nya, and yung hardware. So yan yung status display ng ating BMS na Dali. Next, dito tayo sa parameter settings. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Click natin to. Okay, dyan makikita natin yung under project, yung single cell volt high protection, 3.60 volts, at yung setting. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron dyan 3.60 volts. Single cell volt high protection. Ano yan? Yan yung protection mo sa single cell mo. So, kung i-multiply mo ang 3.60 volts, i-multiply mo into 4 dahil 4 series, that will be equal to 14.4. So, kaya dito sa sum volt high protect nakalagay ay 14.4 volts.
So diyan ko yan sinet up para hindi na siya dyan lalagpas. So kahit mag-charge siyang mag-charge, kahit mainit na mainit ang panahon, hanggang 14.4 lang siya. Kasi ayaw ko siyang masyadong sinasagad. So dyan lang siya. Ngayon, dito naman tayo sa pangalawa. Meron tayong single cell volt low protection. Dito sa single cell, ito naman yung protection mo pag lobat. So hanggang saan ba ang lobat ng mga per cell na yan? So dito nakalagay 2.88. Yung 2.88 volts times 4 natin is 11.52. 11.5. Mababa yan. Sa totoo lang mababa yan. Pero ako kasi nagagamit tayo ng low voltage buzzer alarm, kaya hindi naman yan inaabot actually. So pagdating niyan sa 12.6, 12.7 ay sinashut off ko na. Pero may mga oras na busy tayo, hindi natin nababantayan, kaya yan nasasagad siya hanggang 11.5, kaya nababawasan yung life cycle. At saka hindi naman lahat ng panahon meron tayong ideal weather condition, kaya syempre nasasagad na lulubat yung ating battery. Pero ilalagay natin to for the sake of this illustration para makita nyo kung paano to tini-change. So dyan sa enter, nagbi-blink. Dyan ay dyan natin mailalagay yung setup na gusto natin. So halimbawa ilagay natin lang siya sa 12.6. Kung 12.6 i-divide natin yan sa 4, that is 3.15. So lagay natin 3.15. So 3.15, pag minultiply mo yan sa 4, that is 12.6 volts. So yan, pag setup nyan, i-click natin yung kulay green na setup sa right side. Okay, click. May password pala to. Let's try yung default password nya, 123456. Okay, gumana. So dito na setup na natin. Kung mapapansin nyo, nagbago na yung single cell voltage nya, nag 3.15 na. So dito, kung nabago natin yan, babaguhin din natin tong some volt low protect, 11.5 pa yung nakalagay. So dito tayo sa enter. So ang ilalagay na natin dyan is 12.6 volts na, 12.6 volts or 60. Okay, para ma-activate, setup lang dito sa right side, click natin yan. Okay, na-set na natin 12.60 na or 12.6 volts na. So dito sa differential pressure alarm, okay na yan. Charge over current protect, ako nilagay ko dito 80 amps, pero pwede nyo yung gawing 100 amps. Kasi yung panel natin, hindi naman aabutin na 100 amps ang pag-charge nyan. Dito sa BYD ko, ang maximum na amps na pinapasok nyan ay less than 50 amps lang. So tama lang yung 80. Dito naman sa discharging over current protect, dito ay nilagay ko yung maximum na kakayahan ng BMS natin, kaya 100 amps yan. Although ano ba naman ang mag-draw ng 100 amps na power sa ating mga battery? So siguro wala naman. Kung yung mga ref lang, aircon, hindi naman magwa 100 amps yan. So pero pasiguro na rin, linagyan natin 100 amps dahil yan yung maximum na capacity ng BMS natin. So okay, tapos na tayo dyan. Lipat tayo dito sa cell characteristics. Dito makikita nyo yung type of battery. Naka LFP tayo, LiFePO4, dahil naka lithium battery tayo. Kung mga lead acid yung battery nyo, yan yung ilagay nyo dyan, i-set up nyo. Dito naman sa rated capacity, kung ano ba yung capacity ng battery mo, 100, 200. Sa atin, naka 250 Ah tayo dahil 250 Ah yung ating BYD battery. Doon sa isa kong battery na blue carbon, 200 lang yung nakalagay dyan. So okay na yan. Sa cell reference voltage, 3.2. Okay na yan. Sleep waiting time, wag na natin galawin yan at yan yung default nya. Sa SOC set or state of charge, ay nakaset na yan sa 100%. Wag nyo nang masyadong intindihin yan kasi hindi kasi yan hindi yan nagtatali, hindi nagbabari yung SOC na yan. So kahit i-full charge mo yung battery mo, then ilagay mo yan sa 100%,
And pag nalobat yan, hindi siya stable na nagre-read. Anyways, sa DALI message na natin yan, pero wala naman silang masabi tungkol sa bagay na yan. So anyway, dito tayo sa sunod. Balance open start voltage 3.2 volts, okay na yan. Balance open difference voltage, okay na rin yan. Dito tayo sa cell board settings. Okay, dito wala na tayong gagalawin, naka default na yan, huwag na natin pakialaman. Dito tayo sa temperature protection. Dito pwede nyo itong i-adjust ha, nasa sa inyo lang lahat yan, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pero sa akin hindi ko nagagalawin yan dahil sa tingin ko okay naman siya. Okay, dito tayo sa parameter settings. Susunod, protocol type, okay. Charge switch, okay. BMS software upgrade, okay. So okay naman na lahat. So yun lang ang ano natin, pero siguro i-restart ko ito para ma-check natin kung na input yung ating mga changes. So yan, balik tayo dito. Okay, so dito sa parameter settings, check natin sa single cell 3.6, single cell volt low protection 3.15, okay siya. Some voltage high protect 14.4, some volt low protect 12.6. so yan, so ibig sabihin nito nag-effect na yung ating mga ginawang changes. So pag nalobat yung battery natin at 12.6 ay magka-cut off siya, puputulin niya yung negative side ng ating connection at magsha-shutdown yung inverter natin para maproteksyonan yung battery. At pagdating naman dito sa some volt high protect, pag ginabot niya na yung 14.4 volts ay hindi na siya magcha-charge. So magpi-play lang ang ating battery from 14.4 to 12.6. So dyan lang siya maglalaro para hindi natin nagagastos yung tinatawag na life cycle ng ating mga batteries. So pero inaamin ko sa inyo ay pag napapabayaan natin at kung busy tayo, talagang bumabagsak yan, lalo kung nakaset yung low protect mo sa mababang voltage. So dito minsan kasi naiisip natin sayang naman, pwede pa natin gamitin. So depende na yan sa inyo. Kung halimbawa gusto nyo pang gamitin hanggang sagad sa zero yung battery nyo, ay pwede rin, wala namang problema yan. Kasi nga sabi ko nga, kayo ang masusunod sa settings ng mga batteries nyo. So you decide kung ano talaga ang gusto nyong gawing setup or settings. Sa akin lang naman ay pinapakita ko lang yung recommended na settings dito, tsaka yung sa akin lang naman na point of view. So ito idea lang sa mga baguhan para meron lang kayong guide kung ano yung mga ginagawa ng iba. So itong setup ko or settings ko, pwede nyo rin gayahin, nasa sa inyo na rin lang yan. Anyways, so sana ay nakatulong ito sa inyo, sana ay may napulot kayong konting aral dito at konting tips. So maraming salamat sa inyong lahat. Ito yung ating BMS na may 100 amps. Okay, so hanggang dito na lang po. Salamat sa inyong lahat. God bless, keep safe, bye.